Sa gitna nga po ng manakanakang lakas po ng ihip ng hangin at manakanakang pag-ambon, tuloy po ang pagdagsa ng napakaraming tao ngayon sa Palo Cathedral Grounds. Ito po ay harapan din ng Palo Municipal Hall. Ito po mga tao ngayon talaga pong mukhang hindi na ho makakatulog sa sobra ho ng excitement sa pagdating nga po dito bukas, hopefully ho, sa awa ng Panginoon ng ating pong Pope Francis na inaabangan talaga ng pagkarami-raming mga Leyteño, Samareño at ilang pahong mga kababayan natin from different parts of the country. Yung nga po, bukas po inaasahan nga po ang pagdating mga kapamilya ng flight na saan po lulan ang ating pong kabanalan na si Pope Francis para nga po daw dalawin ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Pero bukod po sa Yolanda victims, nagdadatingan din dito ang mga pilgrims mula sa mga malalayong lugar para nga daw po mabasbasan ng Santo Papa. Narito ang report. Sa pagdalaw ni Pope Francis, inaasahan na 4 na milyong katao ang makikibahagi sa mga gagawin ng Santo Papa sa Tacloban at Palo, Leyte. Pero hindi lamang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda ang nagnanais sumalubong sa mahal nating Pope Francis. Dahil pati mga taga-ibang probinsya mula Kabisayaan at Mindanao at maging mga dayuhan mula sa ibang bansa ay bumiyahe din dito upang matanaw at mabasbasan ng Santo Papa. So I'm a Protestant, but my wife is a Catholic and my son is a Catholic. We are from Germany and we are here for the Pope visit here in Tacloban and Palo. For me as Leyteña, I was from Palo, I'm so touched that he would take time to visit us for the Yolanda survivor. Ang grupo namang ito na nagmula pa sa France para nga tumulong sa mga biktima ng Super Typhoon ay excited na rin sa pagdating ni Pope Francis. We are very excited about this visit and we understand that it's a very important moment for all the Philippine people and so we are really happy to share this moment with these people of Philippines that we really appreciate. Sa paunang tala ng Archdiocese ng Palo, aabot na sa 53,000 pilgrims ang dumadayo sa mga lugar na pupuntahan ng Santo Papa. Isa nga sa dadalo ay ang 79 taong gulang na balikbayan na si Lola Asion Buban. Tubong Tacloban si Lola Asion, ngunit siya'y matagal nang nakatira sa Amerika. Agad daw siyang bumili ng tiket pa Pilipinas para lamang sa okasyong ito. Masayang masaya ako. Ang kasayahan inaano ko sa iyak. Kasi talagang God is with us and God helps those who He answers prayers. So, answer ito sa prayer ko na makita ko man lang si Pope Francis. Importanteng bagay ito para sa akin. Parang complete na ba yung ko? Part ng ko ng buhay ko. Complete na dahil nakita ko na yung representative ni Lord. Sa dami nga ng inaasahang pupunta para masilayan ang Santo Papa, pinapayuhan ang mga may karamdaman na huwag nang dumalo. Pero hindi magpapapigil si Jeffrey Del Monte, 38 anyos, at may kapansanan sa kanyang paa na makipagsabayan sa dami ng tao. Kahit daw ano pang hirap o pagod ay kanyang kakayanin, makita lamang si Pope Francis. Mula sa malayong bayan ng Tabon-Tabon sa Leyte, naglakbay si Jeffrey at naghanap ng kanyang kakilala na maaring matuluyan na malapit nga sa mga lugar na daraanan ni Pope Francis. Makikipagsiksikan pa rin na makakita lang ako sa kanya. Hindi ako susuko hanggat may pagkakataon kong lumapit sa kanya. Yan ang iniisip ko sa kanya. Na kahit naman lang kaunti, magkayakap ako sa kanya kahit naman lang saglit lang. Sana hindi yan ipagkait sa akin. Dalangin ng mga dumayo na mas tumibay ang paniniwala at pananampalataya ng mga tulad nilang dumayo pa nga para makita ang Santo Papa. Siyang inuutosan magparito sa ating bansa. Mabasbasan tayo bilang survival sa Yolanda. So I'm praying that he will have more years to serve the Lord.